Hello guys, welcome sa aking video. Ang video for today guys, may kwento na naman ako about sa friendship. Ganon. Ang sabi nila, paano mo malalaman ang tunay na kaibigan? So, ang sabi nila pautangin daw. Ayan na naman ako. Pautangin daw para malaman kung kaibigan ba. Alam niyo, totoo talaga yun. Totoo talaga yun. Parang 95% totoo siya. Na malaman talaga natin kung kaibigan ba talaga sila o hindi. So, ayun, ang nangyari, yun nasabi nila na pautangin daw para malaman kung kaibigan ba talaga silang tunay. So, nangyari nga sa akin na nalaman ko talaga sila. Marami. Ayan. Pero dito ako na-amaze sa isang kaibigan, no, na pinahiram ko. Hindi ko man masasabi kasi na utang kasi 'di ba dapat tinutubuan 'yun. Yung bang yung hiram na ibalik mo, ganun. Kasi di man ako nagbi-business. Hindi kasi business yung akin eh. Pag kasi nangangailangan yung mga kakilala ko, pag close kami, pag close lang, nagpapahiram ako, pero ang ano talaga, ibabalik. Ganun. Kasi hindi naman ako namimigay ng pera dito. Ganun. So, mayroon akong isang kaibigan, close friend. Ayun, pinahiram ko siya. Which is, mali, red flag yung ginawa ko. Mali yung ginawa ko. Kasi time na yun ng pag-enroll ng anak ko. Mag-i-enroll yung anak ko. June, July, ganun mag-i-enroll kasi siya, college kasi siya. Tapos sabi ko, kasi wala pa namang July yun eh. Ganun. Hindi, nakalimutan ko kung June ba siya pina-enroll o July na, ganun. Pero parang last week of June siya napa-enroll eh. So, napahiram ko siya. Ang usapan namin ay magbabayad siya ng July, ganun. Tapos, wala pang July. Wala pa doon sa usapan namin. Babayad na siya. Gano'n, nagpapauna siya. Which is, natutuwa naman ako sa mga ganong kaibigan. No, na nagkukusang magbayad. Gano'n, nagkukusang magbalik. Kasi ang hirap naman dito sa abroad. Eh. So, ayun, ang ano niya. Kasi mostly dito, nag-aaway. Nag-aaway dahil sa pera. Kasi nga yung utangan ba. Madami kasi ditong, kahit naman sa Pilipinas, kultura ba natin to? Na alam niyo yun, utangan? Ganon. Hindi ko alam sa ibang bansa. Kasi tayong mga Pilipino ba, ang mga ngapit bahay, magchika-chika always. Siyempre dito sa Hong Kong, wala mang chika-chika dito eh. Mga Pilipino na mamahilig magchika. Ganon. So, yung nangyari sa akin, nabayaran naman niya ako. Ganon. So, ang sabi niya sa akin, mas importante daw yung friendship namin kaysa hindi siya magbabayad. Ganon. So, natutuwa ako sa kanya na pinapahalagahan niya yung pagkakaibigan namin na na magbabayad siya ng maayos. Kasi dito sa totoo lang, dito sa Hong Kong, naranasan ko na talaga yung yung kakausapin lang ako kasi utangan ako. Ganon. Kasi minsan, may nakapagsabi, isa, dalawa, tatlo, ganon. Na kasi hindi ako ang tawag dito. Hindi ako mahilig lumabas or hindi ako maporma. Ganon. Yun ang hindi kasi ako maporma kung ano yung lalabas ako, kung ano yung masuot ko, basta malinis. Yun na yun. Walang colorete yung mukha ko. So, minsan may nakapagsabi, uy, pahiram naman dyan. Alam ko, mayroon kang tinatago kasi hindi ka nga ang forma. Kahit friends ko nga sa Facebook, yung Facebook ko, na-restrict pa. Ganon, hindi nga. Sabi ko hindi kasi hindi naman akong papahiram talaga kung hindi ko kilala. Sabi ko hindi
hindi ko rin masabi na wala akong pera, no? Kasi syempre, mayroon naman akong anak. Ay, kaipokritahan naman yung magsasabi ako na wala akong pera, we. Ganon. So, may pera ako kasi nilalaan ko talaga sa anak ko. Alam yan ng anak ko yan. Shout out sa iyo kaya mag-aral ka ng mabuti nang hindi kita mabugbog. So, ayun, nadadamay na naman yung anak ko. so, ayun lang siya guys na sana kung manghiram tayo sa kaibigan, tularan natin yung katulad ng kaibigan ko na nagbabayad ng kusa. Ayun, kayo kay mga utang kayo, magbayad ka ng kusa, hindi na kayo kailangan singilin. May magagalit na naman sa akin ito. Magbabayad tayo ng kusa kay hindi man nila inano yun, hindi man nila alam nyo, hindi nila pinupulot yung pera ba. Kaya magbabayad tayo ng kusa kung mayroon tayong mga kautangan. Ganun. Yan na naman ako. Natatawa na naman ako. So, ayun lang siya guys na sana maraming katulad na sa kaibigan ko na ganun yung ugali niya na pinapahalagahan niya yung kaibigan kaysa pera, no? Kasi yun talaga ang magandang kaibiganin na wala siya pakialam sa, alam niyo yun, mayroon kasing mga ibang kakilala, bahala na mag-away-away, magkawatak-watak ang pagkakaibigan, basta hindi na lang magbayad, ganun, magbayad tayo, kasi obligasyon natin yun, diba? Responsibilidad natin, once na hirap tayo, magbayad tayo, ganun. So ayun lang, yung hindi siya kailangan siningil, hindi kailangan singilin, ayun, thankful talaga ako sa kanya kasi hindi niya ako pinahirapan talaga. Kasi although yung time na yun na-enroll ko na, nagbayad siya ng nakapagbayad talaga siya ng ayos. Sa ibang bagay ko naman, kasi marami akong bayarin marami akong bayarin sa sarili ko, ganun. Kasi yung akala ng iba wala akong binabayaran. May mga binabayaran ako. Ganun. Siyempre, ayaw ko namang umasa. Ayaw ko namang umasa sa anak ko in the future. Hindi, ayaw ko namang, alam niyo yun, ayaw ko pabigat. Ganun. Pinuputol ko guys, sa totoo lang. Sana mapanindigan ko, ganun. Ayaw ko umasa sa anak ko ba. Kawawa naman yung anak ko. Mag-isa nga lang siya tapos obligahin ko pa siya kung gawin ko siyang alam niyo yung gawin ko siyang investment na matapos siya sa pag-aaral tapos yung mga hindi siya makapag-focus sa sarili niya ba. Ayoko nang ganun na gusto ko may sarili siyang buhay. Ganun, mag-decide siya kung mayroon na siyang trabaho, ganun. Pero dapat magtrabaho siya para sa sarili niya. Ganun, kasi hindi ako sumusuporta sa mga tamad. Ganon. Diba? Kasi ako dapat kailangan patigasan, ganon. Kasi ang anak ko kasi mag-isa lang. Diba? So, sinong asahan niya? Di, siyempre, sarili niya. Ako kasi ayoko umasa. Ganon. Sa kahit minsan may naiinis sa words ko na ayoko umasa. Ba't ba tayo aasa? Ganon. Ba't aasa tayo sa ibang tao? Ganon. Aasa ako sa anak ko, ganon. Sino man yung ibang tao na asahan ko? Siyempre, sarili ko lang asahan ko, diba? Kaya kahit papaano, malakas-lakas pa ako. Nasa middle age na ako 45 na ako. So, marami akong mga pinagkakagastusan na in the future, may madudukot ba? Ganon. So, sa mga OFW, mag-ipon-ipon. Ganon na, huwag nyo laging lahat ibigay sa pamilya nyo. Ay, Diyos ko po. Kasi kung tayo ang nawalan, wala tayo. Ganon. Kaya lagyan lagi ng boundary yung mga yung mga ginagastos. Ganon. Kung ano yung priority, yun lang. At saka swelduhan natin yung sarili natin. Unang-una, swelduhan din natin yung sarili natin, no? So, yun lang. Tapos